Somebody said that life is always fair. Sometimes I've come back this morning to where I first. Sa industriya ng musika, may ilang mga sikat na local at foreign singers na patuloy na pinararangalan dahil sa kanilang mga natatanging boses at nilikhang musika. Ang bawat isa sa kanila ay may kakaibang kwento at paglalakbay sa kanilang career na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, ang kanilang mga kanta at talento ay patuloy na nagbibigay aliw at emosyon sa maraming tao. Halika't alamin natin at kilalanin ang mga kwento sa likod ng kanilang tagumpay sa larangan ng musika dito lamang sa Musikero. Si David Goldstein, na mas nakilala sa kanyang stage name bilang Rupert Holmes, ay isang British-American na kompositor, mang-aawit, manunulat ng dula, at novelista. Siya ay ipinanganak noong February 24, 1947 sa Northwich, Cheshire, England. Ang kanyang ama na si Leonard Elliot Goldstein ay isang opisyal ng US Army at bandleader, habang ang kanyang ina naman na si Gwendolyn Mary ay isang Ingles. Ang kanyang mga magulang ay kapwa mga musikero rin. Lumipat ang kanyang pamilya sa Nanuet, New York, noong si Holmes ay 6 na taong gulang pa lamang. Lumaki siya sa lugar na iyon at nag-aral sa Nyack High School at Manhattan School of Music kung saan nag-major siya sa clarinet. Noong 1969, ay pinakasalan ni Holmes ang kanyang kaibigan noong bata pa na si Elizabeth Liza Wood Dreyfuss, isang abogado. Ang kanilang anak na babae na si Wendy ay namatay noong 1986 sa edad na 10 taon dahil sa isang hindi natukoy na tumor sa utak. Mayroon silang 2 anak na lalaki, ito ay sina Nick, isang filmmaker, at si Timothy, na may autism. Nagsimula si Holmes bilang isang session musician noong kanyang mga 20s, nag-produce ng mga session, nagsusulat at nag-aayos ng mga kanta, kumakanta, at tumutugtog ng ilang instrumento. Noong 1969, nag-record si Holmes at si Ron Dante ng Jennifer Tompkins para sa kanilang pangalawang album na The Cufflinks. Nag-record din siya ng mga jingles at pop tunes para sa mga kilalang artista, tulad nina Gene Pitney, The Platters, The Drifters, Wayne Newton, Dolly Parton, at Barry Manilow. Bilang isang recording artist, nakilala si Holmes sa kanyang unang album na Widescreen noong 1974. Ang album na ito ay nagpakilala sa kanya bilang isang tagapag-ulat ng mga romantiko na story songs na nagkukwento ng mga nakakatuwang kwento na may matalinong mga tula at kaunting komedya. Ang kanyang pangalawang album na may parehong pangalan ay nagdulot ng paghahambing sa kanya kay Bob Dylan bilang isang artist na may hindi pangkaraniwang pagka-orihinal na nakakaakit ng atensyon. Naging sikat din ang mga kasanayan ni Holmes sa pag-produce at nagtrabaho siya para sa mga artistang tulad nina Lindsay DePaul, Sparks, at Sailor. Ang kanyang pinakakilalang kanta, Escape, ay mula sa kanyang ika-5 album na Partners in Crime at ito ang huling number 1 sa Billboard Hot 100 noong 1979. Ang isa pang popular na kanta sa album na iyon ay ang Him na umabot sa number 6 sa Hot 100. Ilan pa nga sa mga sikat na kantang inawit ni Holmes na magpasa hanggang ngayon ay patuloy na tinatangkilik ng mga tao ay ang mga sumusunod. Terminal. Ang kanta na Terminal ay isinulat at inilabas ni Rupert Holmes noong 1974. Ang nasabing kanta ay kasama sa kanyang debut album na Widescreen na inilabas din noong 1974. Ito ay isang malungkot na kanta tungkol sa isang lalaking nagtatrabaho sa Wall Street na nakakatagpo ng isang babae sa isang terminal ng bus. Nagkaroon sila ng isang araw na pag-iibigan, ngunit siya ay bumalik sa kanyang ordinaryong buhay dahil sa kanyang asawa at mga anak. Pagkaraan, bumalik siya sa terminal at nagsisisi sa kanyang naging desisyon. Down into the terminal, both of us fire. Touch and Go. Ang kanta na Touch and Go ay isinulat ni Rupert Holmes at inilabas noong 1976. Ito ay isang malakas na ballad na nagsasalita tungkol sa pag-ibig at suporta sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Ang kanta ay naglalarawan ng isang relasyon kung saan ang dalawang tao ay nagtitiwalaan
at nag-aalaga sa isa't isa, at handang magtulungan, sa anumang hamon na kanilang maharap. Ang mga liriko ng Touch and Go, ay nagpapahayag ng isang malakas na mensahe, ng pag-asa at katatagan. Ang kanta, ay nagsisimula sa pagkilala, na ang buhay ay hindi palaging patas, at may mga pagkakataong makararanas tayo, ng mga paghihirap. Ngunit sa kabila ng mga ito, mayroong isang malakas na ugnayan sa pagitan ng dalawang tao, na nagbibigay sa kanila ng lakas upang harapin ang mga pagsubok. Hold on tight, 'cause life is touch and go. Nagsimula naman si Holmes sa teatro, noong 1985, sa kanyang musikal na, The Mystery of Edwin Drood. Ang dula, na batay sa hindi natapos na nobela ni Charles Dickens, ay naging isang tagumpay sa Central Park, at sa Broadway. Nanalo si Holmes ng 2 Tony Awards, para sa dula at musika ng Drood. Sumulat din siya ng iba pang mga dula, kabilang ang Say Goodnight, Gracie, na batay sa relasyon ni George Burns at Gracie Allen, at ang comedy thriller na Accomplice. Nilikha, sinulat, at iniscore ni Holmes, ang lahat ng 4 na season ng serye sa telebisyon, na Remember When, na pinuri ng mga kritiko. Bukod sa kanyang 2 Tony Awards, nanalo si Holmes ng isang Drama Desk Award, para sa kanyang trabaho sa Curtains, at 2 Edgar Awards, para sa kanyang mga dula. Si Rupert Holmes, ay isang tunay na multi-talented na artista, na may malaking ambag sa musika, teatro, at telebisyon. Ang kanyang mga kanta, dula, at telebisyon na serye, ay nagbigay inspirasyon at nag-aliw sa mga tao, sa buong mundo. Ang kanyang pagka-orihinal, talino, at kakayahan sa pagkukwento, ay nagpatunay sa kanyang katanyagan, sa loob ng maraming taon. Si Rupert Holmes, ay kasalukuyang nakatira sa Cold Spring, New York. Siya ay isang abalang tao, na patuloy na nagtatrabaho, sa iba't ibang larangan ng sining. Sa kasalukuyan, siya ay nagsusulat ng isang bagong nobela, na pinamagatang, Murder Your Employer, ang unang libro, sa isang bagong serye, para sa Simon & Schuster. Siya ay nagsusulat din ng isang bagong dula, tungkol kay Ruth Bader Ginsburg na pinamagatang, All Things Equal, The Life at Trials of Ruth Bader Ginsburg, na ipapalabas sa Bay Street Theater sa Sag Harbor, New York.